Nagsimula na nga ho silang magkabit ng mga UPVC. At pati nga itong bakod namin, tapos na nilang palitadahan. Ito nga ho yung UPVC na napili namin dun sa tatlong design na pinagpipilian namin. At frameless nga ho ito, kaya pag naikabit, hindi kita yung mga dugtungan. Hindi na nga din ho kami bumili ng ventilation dahil ganito na nga lang ho yung ginawa nila. Tinater nga lang ho nila yan mano-mano at nilagyan lang ng screen sa likod para hindi pasukan ng mga insekto. Hindi ko nga lang ho alam kung ano yung pinandikit nila dyan at itatanong ko na nga lang kung gusto nyong gayahin. Mas okay nga din kasi sa amin yung ganito para nga pare-parehas na yung nakalagay sa kisame. Habang may nagkakabit nga ho, syempre may nagpuputol na nga din ng mga UPVC. Darkwood nga lang ho yung napili naming design at yung pagkahaspi nga nito, diretso lang. Dito naman sa may gilid ng bintana ni Elise, halos patapos na nga din palitadahan. Yung bandang ilalim na lang naman ang pinapalitadahan at baka nga mamaya tapos na nga yan. Nagsimula na nga rin ho maglagay ng mga UPVC dito sa kisame. At yung dito nga ho sa bandang likod ang inuna nila. Ang una ganito nga ho yung pagkakalagay nila at pinabago ko nga ho yan dahil hindi ko nga ho type yung pagkakalagay. By architect yarn. Kaya binaklas nga ho muna nila ulit yan at si Willie naman bumaba muna. Para nga ho makichismis sa mga nagagawa na dito sa baba. At pag-akyat nga ho niya ganito na nga ho at nabaligtad na. Ang kaso ang balak nga ho sana namin nasa dulo yung mga butas. Kaya binaklas nga ho ulit nila yan para idulo yung mga ventilation. At si Willie nga ho bumaba ulit para tignan naman yung nagpapalitada dito sa bako. Ilang beses nga din ho nila inulit yung pagkakabit ng mga UPVC. At hindi nga rin ho kasi matutukan ni Willie at pabalik-balik nga kasi siya sa hardware. Kaya kada balik niya mali nga ho yung pagkakalagay. Kahit paano nakakapagod din magtanggal kabit ng mga ginagawa. At mainam na nga lang mahaba talaga ang pasensya nila sa amin. Nung hapon na nga ganito na nga ho ang itsura. At nakuha na nga nila yung gusto kong itsura dito sa kisame. Siguro nakahinga na nga rin sila ng maluwag dyan. At kahit paano natapos din nila yung pagkakabit ng UPVC dito sa likod ng bahay. Abay tuwang-tuwa nga ho ako nung nakita ko to. At sabi ko nga mainam na lang na hindi kami nagkamali ng design ng UPVC. Dito naman sa may labas panay tik-tik pa nga din sila ng mga poste ng bakod. At yung sa may ibabaw naman ng lanay nilalagyan na ng tansi. At sa susunod nga iyan naman ang papalitadahan nila. Dito naman sa may labas ng bakod tapos na lahat palitadahan. Kaya bukas sisimulan na nga rin nilang palitadahan iyang mga poste ng bakod. At magsisimula na nga rin sila magkamada ng mga bakal dito sa harap. Ay magkakaroon nga ng biga dito para sa bubong. At yun nga ho naka-inside gutter para wala nang nakalabas na gutter dito sa may parkingan. Ngayon sobrang dami na nga hong nabago dito sa bahay. At hanggang ngayon hindi talaga ako makapaniwala na bahay na talaga namin to. At sa mga nagtatanong naman kung ilan daw ba ang floor area nitong bahay namin. Hantayin nyo nga ho matapos to dahil ang dapat sinasabi ko sa inyo yung total develop area. Abay para nagtutugma nga yung sinasabi ko sa inyo na gastos. At hindi lang kayo nagbabase dito sa pinakabahay. Abay para hindi nga ako nasasabihan na nagpatayo ng overpriced na bahay. Akala yata nila libre lang ang magpabako. At syempre may dirty kitchen din ako sa labas. At yung mga C-filings na nakaabang dyan lalagyan nga din ng bubong. Kaya abangan mo na nga lang yung mga susunod na bahay update. At huwag mo nga akong kakalimutang i-follow. Bukas na lang,